Ang isang tao, kapag naligtas dahil sa grace ni God sa pamamagitan ng pananampalataya at nasulat na ito syempre sa aklat ng buhay, ay may posibilidad pa bang burahin ng Diyos ang pangalan nito sa aklat ng buhay? Madaming nagtatanong yan at maraming pinagtatalunan yan, pero malinaw po ang sagot dyan ng scripture sa Revelation 3.5. Sabi po sa Revelation 3.5 sa NLT version, all who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and His angels that they are mine. So dun pa lang po, yung word po na ginamit, I will never erase their names. So, yung iba ay siguro may nabasa kayo sa Exodus chapter 32 at nagre-refer naman po yun sa Book of the Living, yung mga namumuhay pa sa lupa, sa ibabaw ng lupa dito sa ating planetang Earth. Pero gusto ko pong iparating sa inyo yung malinaw na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. Kapag na kay Kristo Jesus ka ba, tagumpay ka na ba? Yun yung tanong ko sa iyo. Kung masasagot mo yun, maging mas madali sa iyong maintindihan kung bakit sinabing all who are victorious. We are victorious because of what Christ did, dahil sa kanyang tagumpay. At bakit I will never erase? Kasi po, pag binalikan po natin ang Koine Greek niyan, yung word na never, ang best English rendering po nun ay yung word na never, never ever, absolutely never, by no circumstance. Sobrang sinasabi po na hindi buburahin ng Diyos ang pangalan mo. Bakit? Madaling question po. Bakit? Kasi sabi nga, it is finished. Tinapos na ng Panginoong Hesus ang dapat na gagawin ng tao upang sila ay maligtas. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya kung may gagawin pa tayo, isa lang pong ipinapakita nun na hindi pa sapat ang ginawa ng Panginoong Hesus. Na tila bang mas nakakahigit pa tayo sa Panginoong Hesus. Na tila ba tayo ang kukumpleto ng ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi po. By any means, tayong mga tao, lahat ng gagawin natin ay madumi. Dahil para tayong maduming basahan. Kung hindi dahil sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo at lahat na naman ng nanampalataya sa Kanya, hindi po tayo malilinis. Kaya po, ang salita ng Panginoon ay mahalagang binabasa natin at binabalikan natin sapagkat ikaw na nakikinig ngayon, minsan nagkakaroon ka ng pagdududa, ng doubt. Kasi ang nagiging basis ng kaligtasan na meron ka ay ayon sa gawa na ginagawa mo, hindi ayon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Pero sabi kasi doon, victorious, sa ibang translation, who overcome. Alam mo bang mag-overcome ka kapag totoong mananampalataya ka sa Panginoon? Bakit po? Kasi He will give you strength. I can do all things through Christ who strengthened me. Kung sa Kanya ka, papabayaan ka ba niya? Hindi ka po niya papabayaan. Maaaring mag-struggle ka sa sin, sa kalagayan mo, but in the end of the day, you are victorious not by what you achieve, pero dahil sa Kanyang ginawa. You are covered by His blood. Kaya mahalaga pong maunawaan natin na siguro kung babalikan nyo, at ito naman ang nakikita natin under the law, nabubura talaga ang pangalan upang ipakita sa tao na kung hindi nag-intervene ang Diyos, tayong lahat ay papunta ng impyerno. For all have sinned and come short of the glory of God. So yun po talagang destiny natin. Salamat at ininterrupt ng Panginoong Hesus yung kwento ng bawat isa nung inialay niya ang sarili niyang buhay upang ikaw ay magkaroon ng tunay na buhay. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, huwag mong pagkatiwalaan yung understanding na meron ka o yung knowledge, wisdom, experience na meron ka. Ang pagkatiwalaan mo ay ang Diyos mismo sapagkat yan ang binibigay sa atin ng kanyang salita. Do not lean on your own understanding, but trust in the Lord. Mahalaga pong maunawaan natin na ang Diyos ang nakakahigit sa lahat na pangunawa na meron tayo. Kaya kapatid, ito lang ang gusto kong i-share sa iyo na hindi na po mabubura ang pangalan mo kapag isinulat na ng Panginoong Hesus sapagkat siya po ang may hawak ng aklat na ito at hindi po nagkakamali ang Diyos. Hindi siya yung isusulat ko ngayon na nakikita niya na buburahin niya, hindi ganun ng Diyos. Sinulat niya at tapat siya. Siya ang nagsabi niyan kaya hindi maaari na hindi niya tuparin. Talagang I will never blot. Talagang hindi niya buburahin yung pangalan mo. Nawa nabigyan kanya ng pag-asa at kalakasan. Magpatuloy ka sa Panginoon. Makinig ka ng kanyang salita. Hanapin mo yung mga ganitong video upang matulungan kang lumago sa pananampalataya mo. Yun lang po ang gusto kong share sa Revelation 3.5 na pinapaalala sa atin na grabe ang ginawa ng Panginoong Hesus. Yung pangalan mo ay secured sa kanyang mga kamay. Ito ang inyong Kuya Jacob, ang inyong kamensahero, nag-iiwan sa bawat isa ng shalom and God bless. Nawa nakatulong ang mensaheng ito sa bawat isa sa inyo.